Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. At purihin po ang Panginoon. Last week, wala po tayong Baptist Lunch po. At sa kadilang, grabe yung mga activities po natin. But praise the Lord, we're back. At muli po ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na tumanggap ng pagpapala from this program, The Baptist Lunch. At ngayon po ay special episode for the mothers. Palakpakan po natin ang mga kananayan dyan. Shout out po sa lahat po ng kananayan dyan. At saludo po ako sa inyo ngayon. At lalo na ngayon pala, kasi dati hindi ko pa masyadong yung nakikita ko ngayon sa asawa ko, sabi ko matindi pala. Ngayon kitang-kita ko na talaga maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. At salamat po sa Panginoon sa buhay po ng mga kananayan. At bilang in appreciation dyan ay may ganito tayong programa. Amen. At this program is not designed to condemn the mothers, but to encourage, to challenge the mothers to do more for the glory of God sa inyo pong mga pamilya. Okay po, at naniniwala po ako, walang perpektong nanay, wala pong perpektong nanay. Pero ang kagandahan, pag ikaw ay patuloy na sumusubaybay sa ganitong programa, maayos mo ang iyong pamilya by the grace of God. Amen. At ngayon po ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for giving me another privilege, mga kapatid, na maging kabahagi po sa programang ito, The Baptist Lunch. At sa ating pong mahal na pastor, maraming salamat po, Pastor Hill, for giving me the privilege na maging kabahagi po ng programa po na ito. At maraming salamat sa inyo pong pagmamahal sa mga kananayan po natin. And of course, bagamat this episode is specially designed for the mothers, pero lahat allowed manood. Yan ang kagandahan dito. Pwede manood ang tatay, pwedeng manood yung mga anak. Okay, kahit sino pwedeng manood as long as nasa inyo yung link. Pero hindi ko ma-open yung link. Okay, hindi ko po ma-open yung link. Pero maya-maya siguro magiging okay na rin po yan. Okay, muli po, magandang hapon po sa ating lahat. At by the way, tuloy-tuloy na rin po ako. Shoutout po pala sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay dyan. Yan, nandyan na po yung ilang mga kasamahan po natin, sila Nanay Helen Kabundan. Nay Helen, maraming salamat po pala sa itlog na maalat. Ay, bihirang sarap. Sana all. At maraming salamat po sa inyo pong ipinadala po sa full-time po ng South Border Family. Maraming salamat po. Na-appreciate, naparami yung kain ko noon. And then ganoon din po kay Nanay Mirna Alanige, kay Ma'am Gemma Krampatanta, kay Ma'am Blessing Mian, Jeronimo, halos lahat po ito mga kapatid, mga mothers. And then yung iba pa dyan na maaring hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan, pero kayo po ay watching sa mga oras po na ito. Yan, nandiyan po si Ma'am Eugene Mendoza. Ma'am Eugene, magandang tanghali po sa inyo. Amen po, amen po. At sa lahat po ng sumusubaybay na po sa ating pong programa, at maraming salamat sa patuloy nyo po na pagtangkilik sa ating programa. And just keep on sharing the link, passing the link upang tayo po sa tanghaling ito ay sama-sama na makatanggap po ng pagpapala mula po sa salita po ng Panginoon. Okay, at ganoon din po, ay binabati ko po lahat po ng kapatiran po natin from other churches, mga Vision churches po natin, mission pastors, magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa ating pong programa. And then ganoon din po, ay lahat po ng membro ng The Baptist Church CSI Taguig, magandang The Baptist Church. Bihira talaga. Amen po. At salamat po. At South, East, North, West, lahat po ng sumusubaybay, maraming salamat po. At by the way, sa South Border Family, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, sa akin pong pinakamamahal na asawa na nanonood po ngayon, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho, at kay Baby Queen Arzel. By the way, yung Queen, marami nagtatanong, para isahan na lang, ma'am, gawitin natin to. Yung Queen po doon, hindi po yung Reign na hindi po Q-U-E-E-N, hindi po Queen, Q-U-I-N. Yan. At ang ibig sabihin po niyan ay hindi ko po alam. And the wisdom po, yan, wise o wisdom po ang ibig sabihin po niyan. Okay? At lalaki po ang bata na may wisdom. And not just wisdom, but godly wisdom and not earthly wisdom. Okay, kaya maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. At andito po, kasama ko po si Ma'am Marnelly, andito rin po si Ma'am Cynthia,
ang matagal na po mga kapatid na nagsiservisyo po sa atin through this program. At ako'y na-appreciate ko po yung kanilang ginagawa. Hindi po sila yung mga tambay po. May mga kanya-kanya po silang responsibility sa kanila po mga tahanan. Ang araw-araw lang maglinis ng bayan ba, hindi madali yon. But still, ay nag-spend sila ng time and they are very much willing to spend their time dito po sa programang ito just to be a blessing to each every one of us. At saludo po ako sa inyo, Ma'am Marnelly and Ma'am Cynthia. And of course, wala po ngayon si Sir Maki. Pero Sir Maki, maraming salamat po at malaking blessing po kayo sa programa po nito. And of course, ang ating po mahal na pastor, di ba po? Okay po, at ang ating pong mahal na pastor, of course, ang nagpaumpisa ng lahat ng ito. At salamat na kami po'y pinagkaloban ng pagkakataon na maging kabahagi po. Okay, tayo po ay magtutuloy-tuloy na po. Pabatiin muna natin si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, and after ng kanila pong pagbati ay magtutuloy-tuloy na po tayo sa magiging topic po natin sa araw po na ito. Ma'am Marnelly. Good afternoon sa inyo lahat. Happy New Year! Ayan, isang magandang pagbati mula sa The Baptist Lunch Family Mother's Edition dito po sa The Baptist Church of Taguig. Alam mo, may joke po ako dyan eh. Tinatanong niya, bakit The Baptist Church? Kasi galing yan sa The Baptist Lunch. Diba? Joke ko lang yun. Joke lang po ha. Totoo, di ba? Ganda pakinggan. The Baptist Lunch of the Baptist Church. Oh, di ba? Anyway, good afternoon po sa inyong lahat ng mga nanonood. Thank you po kay Ma'am Belia Quinones, kay Ma'am Joy Estolonio, at sa lahat pa na, kasi medyo naghahang po yung internet namin, di namin masabayan lahat ng greetings nyo. So kung ano lang yung naaabutan namin. Kay Ma'am Ellen Hermosura, Ma'am Liz Fursin, good afternoon. And syempre, sa mga suki natin sa Davao City, si Ma'am Imelda at yung cousin ko na si Zay, maayong hapon kaninyong tanan. Wag po kayong aalis dahil marami po tayong pag-uusapang maganda ngayong tanghaling ito. Kaya dyan lang po kayo. Amen. Thank you, Ma'am. Ma'am Cynthia. Happy New Year, pambihira. Yung Yun ang nakalimutan namin ni Ma'am Marnelly. yung new hairdo ng aking partner, di ba? Pansin nyo ba yan? Happy New Hair. Happy New Hair. At saka, Sir RG, hello. Happy At no yung hair. ating mga nasa likod ng pinilakang tabing. Tama ba yun? Hello, Sir Romir, and tsaka si Sir John Kilayko. John Amen. Kilayko. Okay. Ay, wala na si Vince. Kabilang bayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At muli, aming pasasalamat. At for this year, 2026, magsisimula tayo ng The Baptist Lunch of the Baptist Church. Oh, di ba? Napakasarap na maging kabahagi ng ganitong programa na kung saan ay tinatalakay ang mga usapin patungkol sa mga nanay dahil ito ay Tuesday edition. Kaya yung mga nanay, keep on tuning in and pass the link. At nakita ko dito si Nanay Genevieve na taga Panike. Ayan. Si Ma'am Tang ng Caloocan. Nakita ko rin si Sir Ian. Tiyak nandyan si Ma'am Chona ng Batangas. At sa iba pa po nating mga mission, maraming salamat po na talagang nagiging kabahagi kayo, maging sa mga regular na viewers natin, nagiging inspirasyon po kayo sa amin. Totoo po yun na may kanya-kanya tayong ginagawa at kami meron din dapat, pero talagang isang napakalaking privilege na mapabilang sa ganitong programa. At katulad ng sinabi ni Sir RJ, ngayon ay nakikita na niya ang aktual na responsibilidad ng isang ina, lalo na pag baby, yan yung talagang pinaka-critical di ba? Yung mga first 3 months, yan yung talagang laging nakahiga ang baby, na talagang andyan, mismong yung mga higaan niya, dapat puti lahat dahil baka may mag-ranger na langgam. Ay, pambihira, ang hirap, iiyak na lang ang bata na hindi mo alam kung ano ang masakit sa kanya. Kaya, Sister Maisel, iyong alagaan si Queen, di ba? Quinn? Kakaiba, di ba? Wisdom daw? Wisdom po. Wisdom, pambihira. Yung wisdom na yan, i-apply ng lahat yan. Kasi kahit punong-puno tayo ng knowledge, without wisdom, mahirap yan. Without God's wisdom. At napakaganda nitong panimula ng linggo natin, yung first service.
Opo. First day of service of year 2026, talagang patungkol talaga sa Panginoon. Kakasamahin natin Wow, lagi ang amen. Panginoon. At yung Sunday, na first Sunday natin ay pambira. And for this coming Sunday, di ba, West Bank po West Corner po ang host. Kaya yung mga Westernian, tama ba yun? Basta may niyan, okay? Basta nandyan si West. Okay, yung mga nandyan. Kahit hindi naman kahit yung ibang corners, Opo. maging kabahagi lagi tayo. Anniversary naman to ng church natin. Yeah, ma'am. as Opo. we celebrate the 35th anniversary ng Wow, ating amen, church. amen. Mambihira. Kung ito sa tao, may ilang anak na to 35 years old. O, di ba? Ewan na lang sa iba. pero yun yung katotohanan. Pag 35, yun Opo. din yung nangyayari sa atin. Ang church natin, marami na yung anak, marami ng mga mission churches. At pasalamat tayo, mayroon tayong pastor na masigasig talaga na. Amen. Pinapalawak tayo sa karunungan, pinapalawak tayo paano pa tayo makakapagbigay ng serbisyo sa Panginoon. Kaya sa lahat na nakikinig ngayon, maraming salamat po. Happy New Year! Good afternoon, lalo na po sa West Bank. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Could you imagine, mga kapatid, 35 years of God's faithfulness sa ating pong simbahan. Totoo yan, marami ng anak ang ating simbahan by the grace of God. Amen. At kagandahan doon, yung mga simbahan ay nanganganak din. Ay may apo na po ang ating simbahan. Ay, could you imagine? Di natin alam, mamaya-maya na lang, may apo na sa tuhod. Apo, may apo na sa talampakan. At hindi po imposibleng mangyari yan. With God, nothing is impossible. Okay, kaya salamat po sa Panginoon na sa taong 2026 ay nakaabot po tayo. Amen. And God has a purpose kung bakit nandito po tayo sa taong ito. And God's purpose ay hindi yan para sa wala lang. Okay? At yan ay para po sa betterment ng buhay natin bilang isang Kristiyano po. Okay, at muli po, Happy New Year po sa ating lahat. At ngayon po ang kauna-unahang ating pag-ere ng The Baptist Lunch, special episode for the mothers sa taong 2026. And I do believe na kung saan ay merong inihandang pagpapala ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Okay, at nakaraan po, last year lamang po, before the end of the year 2025, ay nagkaroon po tayo ng topic patungkol po ang Pasko sa pamilya. Ayun. Ang Pasko sa pamilya. At ngayon naman po, bilang paumpisa po ng taong 2026, by the grace of God, nakatawid po tayo at ang ating tatalakayan naman po. At ito po ay ayon po sa ating pong mahal na pastor, mga kapatid, na ating pag-uusapan, ano ang bagong taon sa pamilya? Ano ang bagong taon sa pamilya o para sa pamilya? Okay, kung ano ang Pasko, bagong taon ngayon, bagong taon naman tayo ngayon. At by the way, pag pinag-usapan ng bagong taon, hindi ito patungkol sa paputok. Hindi porket maganda yung putok ng binili mong paputok, maganda bagong taon mo. Kung naputukan yung kamay mo, hindi maganda. Hindi po ang ganda ng paputok o ganda ng mga handa, sarap ng mga handa, ang magsasabi na maganda ang bagong taon mo. Okay, ang magsasabi kung maganda ang bagong taon mo ay kung paano mo i-apply sa taon na ito ang salita ng Diyos. Yan ang dyan. That's the bottom line, mga kapatid. It's all about the Word of God pa rin, mga kapatid. Alam niyo po, nabanggit ni Ma'am Cynthia kanina na ang ganda ng mga mensahe, previous messages that we heard from our pastor last Wednesday for the first service of the year 2026. At ang title ata nun ay The Final Exam. At may mga natutunan tayo for the past year, 2025, we've seen the greatness, the faithfulness of God, how God provides. Lahat nakita po natin how God protects. Diba? Nakita po natin ang pagkilos ng Panginoon that God can make a way out of no way. At kung natutunan natin yon ay talagang, kung i-apply talaga natin yon, iba kasi ma'am yung nalaman, iba naman yung natutunan. Diba? Pwedeng nalaman mo, pero hindi mo pa natutunan yung isang bagay. Pag sabing natutunan, na-apply mo na, nakikinabang ka na. Amen? Kaya mga kapatid, could you imagine? Kaya dapat talaga, habang nadadagdagan yung taon natin, mas lumalago tayo. Kasi sa isang aspeto ng buhay natin, pag may natutunan tayo dyan, dati hindi pa natin alam, nalaman natin, natutunan natin ngayon. Diba? At sa isang bagay na yan, less na yan, natatrabahuin sa panibagong taon na darating. Could you imagine, mga kapatid, 35 years na ang simbahan natin.
Eh kung ilang taon na tayo dito sa church, eh sa dami na natin napakinggan. Pero ang tanong, ilan ang natutunan natin doon? Amen? Sa mga natutunan natin, by the grace of God, huwag natin tanggalin yun. Baka balik na naman tayo na parang wala natutunan. Kundi, improve natin yun. At naniniwala ako for this year, 2026, may panibago na naman tayo matututunan. Amen? Yan ang kagandahan doon. May improve natin yung dati natin natutunan for the past year, 2025. At yung mga matututunan natin for this year, 2026, mga kapatid, yung mga malalaman natin, pagsumikapan natin na matutunan natin. Of course, ang pinaka-focus ay ang kaalaman patungkol sa Panginoon. Yamang, yan ang tema natin sa taong ito. That I may know Him. Could you imagine? Mga kapatid, para matuto ka, dapat malaman mo muna yung isang bagay. Diba? Bago ka matuto. Para matuto ka sa Panginoon, makilala mo muna ng lubusan ng Panginoon. Amen? Ang daming pwedeng matutunan sa Panginoon. At lahat ng matututunan natin sa Panginoon, pakikinabangan natin. Okay? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na sa taong 2026, magkakasama tayo at looking forward, and I do believe that every one of us ay nag-set tayo ng goal that this year, 2026, ay mas lalo pa natin makilala ng lubusan ng Panginoon. And that's the very goal of our pastor, yung makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Yan ang goal ng ating pastor for this year, 2026. Kaya nakaano na yung plano ni pastor, yung mga lessons at upang ma-introduce sa atin ang Panginoon. Alam niyo po ba, napakahalaga talaga na makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng maling pagkakilala sa ating sarili pag mali ang pagkakilala natin sa Panginoon. Tama po ba? Mali na rin ang pag-estima natin sa ibang tao kasi mali ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya ang pinakamahalaga, ang pinakaunang-unang dapat nakikilalanan natin, hindi yung sarili natin, hindi ibang tao, kundi ang Panginoon. Pag nakilala mo ng lubusan ng Panginoon, malalaman mo ang role mo bilang isang nanay sa iyong anak, sa iyong asawa. Hindi mo lang malalaman yung role mo, may encourage ka pa na isagawa ang role na meron ka bilang isang nanay. Nakuha niyo po, kaya mga kapatid, this year, 2026, let's be more of God. Amen? Let's all be more of God. Ang pinaka dapat maging laman ng isip natin ay ang ating Panginoon. Ang ganda ng mga mensahe nakaraan, the final exam, and then the following, yung Wednesday, yung Thursday naman. Okay, yung Thursday naman mga kapatid, ang pinirich naman ng ating mahal na pastor, it's all about what's the game plan. Parang ganun po, what's the game plan. Ngayon, nakatawid ka na kasi may natutunan ka, nakatawid ka na sa taong 2026. What is your game plan? Mahirap kaya umpisa ng taon na wala kang plano. Mahirap umpisa ng taon na wala kang programa. Ako po, Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia, iba ako pa dati pag nag-set ng goal, parang akin lang, ako lang . Ngayon, may asawa na, may anak na. Hindi na pwedeng siset mo lang na goal sa sarili mo lang. Ang goal mo, pang pamilya na . Lalo na sa inyo, ilan yung anak niyo po? Tig-dalawa po kayo ng anak, 2 lalaki, 2 babae. Pwede ba pagpalitin? Para swap na lang? Pwede ba mag-swap? ako, neutral pa ako ngayon, ma'am . Okay, hindi ko alam kung kanino po ako papaling sa inyo. Ako ay ang team gumabay. Sino po sa team gumabay? Sino po sa team? Team gumabay ka pa ngayon kasi babae pa yung anak mo. Yeah. Tingnan natin sa susunod po. Okay? Susundan na daw agad, Ay, wag Ma'am po. Maisel. Si Saren po, Earlier, misis the ko. better. Si Saren po yung misis ko. Okay? Okay, ngayon po, balik tayo. Punta na tayo sa mga mothers. Masyado na tayo mga mothers. Kami ang bida ngayon, bakit wawala kami dyan? Sa mga mothers po, naniniwala po ako bilang mother, ay dapat nag-set po kayo ng goal, okay, bilang isang nanay para po sa inyong pamilya. Ngayon, 2026. And of course, sa goal natin, hindi natin pwedeng ihiwalay ang Panginoon. Kasi once na hiniwalay natin ang Panginoon sa goal natin, ay sigurado hindi ma-accomplish ang goal natin. If our goal is for God, at kung hindi natin isasama ang Panginoon dyan, ay talagang walang mangyayari dyan. Okay? Let's make it sure na once we set a goal, lalo na ang goal natin ay para sa Panginoon, of course, pamilya natin, ay make it sure nakakasamahin natin ang ating Panginoon. Of course, bago tayo mag-proceed ngayon 2026, alam natin, last year mga kapatid, may mga
sabihin na natin, may mga loopholes po tayo. Sabihin natin ngayon 2020, ngayon natin na-realize ito pala yung mga maling nagawa ko last year. Ito pala dito ako nagkulang, dito ako nagkulang, dito ako nagkulang. And from that realization, you made a decision na ito na ngayon ang aking pagsusumikapan. Amen. Di ba ganun minsan, ma-appreciate mo yung ngayon, di ba? At malalaman mo yung igugol mo ngayon sa kadahilan ng may naitulong sa yung past. Naging ganito yung anak ko kasi ito alam ko dito ako nagkulang eh. Naging ganito yung asawa ko parang alob sa akin kasi dito ako nagkulang eh. Naging ganito yung relasyon namin kasi ganito dito ako nagkulang. Maring sa isang aspeto ng buhay natin maayos tayo. But not all aspect of our life maayos tayo. Pero at least maiisa-isa natin yun. Makakategorize natin yun. At ang kagandahan nito, sa taong 2026 ngayon, ay pwede nating ayusin ang lahat. Amen. Si Ma'am Cynthia, naniniwala ko, ay meron siyang masasabi sa kanyang sarili na ito, dito nag-improve ako by the grace of God. Pero dito, maaaring talaga nagkulang ako dito. Di ba? Maaaring nagpabaya ako sa part na ito. And ganoon din po kay Ma'am Marnelly bilang isang nanay, ay ito sa side na ito, iba rin kay Ma'am Marnelly ang challenge kasi mga anak yung lalaki, yung mga lalaki, yung anak niya eh. Iba yung challenge eh. Iba din po talaga eh. Okay po, kakaiba po yan. Okay po, kakampi niyan yung tatay. Hindi po. Kakaiba yung challenge kay Ma'am Marnelly. At naniniwala ako si Ma'am Marnelly, may realization din na dito. Medyo naglaylo ako dito. Hindi ko napansin. Maring hindi sinadya, pero hindi napansin. Na ngayong 2026, ito na ngayon ang i-improve ko. Ito ngayon ang pagpopokusan ko. May mga ganun po. Even kayo po ng mga kananayan that are watching right now, ay naniniwala ko, meron kayong mga kanya-kanyang realization for the past year 2025 na gusto nyong i-improve ngayon. Nakuha nyo po, gusto nyong ayusin ngayon at gusto nyong gusto nyo pang mag-excel, mga kapatid, sa anuman na nais ninyo for this year 2026. Kayo na po nakakalam, hindi po ako nanay. Kayo na po nakakalam. Ako bilang isang tatay, of course, meron po ako personal. Pero ngayon ay nanay. Episode for the mothers, kaya wag munang idama yung tatay. Okay, okay, ngayon po ay nandito po si Ma'am Marnelly at si Ma'am Cynthia regarding po sa ating topic. Naniniwala ako marami po silang masasabi, pero naniniwala din po ako hindi lahat nila masasabi. Okay, umpisa na po natin kay Ma'am Cynthia po. Ma'am Cynthia. Napakaganda na magkaroon tayo ng topic na ito sa pagsisimula natin for this year 2026. Talagang napaka-importante sa lahat, in all aspect, kung paano sisimulan ang buhay, ang pamilya, ang sarili mo, yung programa, yung iyong lalo na kung paano mo i-estimahin ang relationship mo sa Panginoon. At yan ay inilay down sa atin ng ating mahal na pastor sa pagsisimula natin ng taong ito. At ang sinabi niya lagi, magkaroon ng plano, game plan para sa iyong pamilya, para sa iyong spiritual life. In all aspect, ang sinabi niya, laging kasamahin natin ang Panginoon at napaka-importante niyan. Katulad din yan, kapag nagpapagawa tayo ng bahay, ano yung importante talaga sa lahat bago magpasimula? Kung nagnanasa ka, nagpaplano ka na magpagawa ng 2-story building, 3, 4, nakasalalay yan sa pundasyon. Kaya kailangan nasa tamang plano ang lahat. At sa pagpapamilya, actually, nung mag-asawa kami ni Brother Noel, nung medyo hindi pa kami nagpapakasal, syempre, kwentuhan, kung anong mga plano, ganyan. Ang sabi niya, noon, kumbaga dumating, ilan yung gustong maging anak? Sabi niya sa akin noon, 3. Tama, yung 3. Bagay yan. Ganyan. Pero talaga ang gusto niya, babae talaga. Babae yung panganay. Kasi iba daw ang pag-accept ng responsibility ng babae. Iyon yung nakita niya na, di ba, Brother Noel? Iba nakita niya na talagang kapag babae, mas responsable daw na susundan ng mga susunod pang kapatid. Eh, eto na, napanganak na si Paulina. Sabi niya, mahirap pala magkaroon ng anak. Eh, noong time na yon, pinagbawal sa kanya yung pag-take ng, mag-breastfeeding. Ang kasi jaundice, yun yung sinabi ng kanya, pedya, oo. Kami, formulated milk. Ay, mahal, sabi niya. Kaya sabi niya, isa na lang muna yung anak natin. Hanggang sabi
sabi ko, naku, hindi ko, parang yung age na yun, 32 ako nag-asawa, di 33. Sabi ko, naku, hindi ko pwedeng patagalin to. After 2 years, sabi, nagkalobang kami na ikalawang anak muli. At nag-overflow yung kanyang panalangin ng babae. Babae pa rin po yung ikalawa. At nagpapasalamat naman kami talaga na nakita namin na Amen. gaano tumanggap ng responsibility yung mga babae. At eto, sa paggawa natin ng game plan, inilay daw ng ating mahal na pastor, paano ba yan? Kailangan magkaroon tayo, i-face natin yung plano na ating i-formulate, i-fix natin, at make sure na ma-finish natin yan. Hindi tayo yung pagsimula, ito yung nagiging kagawian natin eh. Ano yung New Year's resolution, di ba? Sasabihin na iba, for this year, ganito ako, konting kain na lang, konting bigas, no rice, iba pa nga eh. Pero pagdating na second, third, paano mo pinanghahawakan yung iyong sinasabing resolution? Hindi yan natin panghahawakan pag nagkaroon tayo ng plano. Hindi yan sa panimula lamang, hindi yan sa first, second, third month, kundi achieve natin hanggang hindi natin natatanggap, nakikita yung resulta ng ating Amen. ginagawa. Amen. At yan yung nakita ko dun sa mga anak ko. First pa lang naming, ikinonsider din ni Brother Noel, sabi niya, pag mag-asawa na daw kami, titigil na ako sa trabaho. Ang ganyan, sabi niya, siya na daw ang bahala magpo-provide ng lahat. Pero nung unang tanggap ko ng sweldo niya, noon payslip pa lang ang sundalo eh. Pambira, sabi ko, ito ba yung kayang bumuhay ko? Nagkaroon ako ng doubt. Sabi ko, in reality, kaya niya bang mabuhay? Meron kaming ginagatas na anak. Tapos, kumbaga, okay naman siya dahil meron na siyang nakapagpundar na ng bahay. Talaga, ando na yung shelter. Yung clothing naman, hindi naman tayo ganun kagastos. Okay nga, pwede na yan. Ang food naman, tayo ewan ko, nakakatuwa, no? Marami tayong gustong kainin, pero kung anong ilatag sa atin, masaya natin tinatanggap. Hindi tayo, ewan ko, ako personally, basta makalaman tiyan lang sa akin, masaya na ako niyan. Sa umaga nga, para madali alang matrabaho, ako boiled lang ng egg at malamnan yun tiyan. Sa akin, importante na yan. Kuwan ko na yan, lakas ko na yan sa buong maghapon. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng panimulang plano, harapin natin to, i-fix natin to, at tapusin natin yung mga planong inilay down natin. Ayan, sa pagsisimula namin, nagkaroon kami ng mga ganong pagpaplano hanggang sabi niya, hanggang nautakan ko siya, sabi ko, hindi kinakailangan umabot pa akong matagal bago masundan si Pauline. Kaya, dinisave ko siya noon eh. Sabi ko, safe ako. Sabi ko, right Siyempre, time na. magtatanong lang naman yan sa inyo, ma'am. Kung ba to? Bawal ba to? Kami kalendar. Sinabi ko, calendar talaga, meron akong calendar dyan. Sabi ko, safe ako, pero kailangan mabuslis na ako. Ayokong umabot ako na baka 40 years old, doon pa ako magsisimula uli maging nanay. Mahirap magsimula na muli ng may baby ng ganong age. Kaya sabi ko, ako. Pero okay naman, pinagpala naman kami sa pagkakaroon ng second baby. At ayun, sa pag-aaral ng mga bata, andyan talaga yung provision ng Panginoon sa isang ordinary na enlisted man. So, hindi mo akalain, nung time na yon strong si pastor na pag-aralin ng mga anak. Huwag sa public, nung time na yon huwag sa public, mas maganda na sa private. Amen, amen. Natututukan. Kaya, pag-aral namin yung mga anak namin sa private at ngayon naman, talaga, sa totoo lang, hindi ako personally na problema with regards sa tuition ng mga anak, sa baon sa araw-araw. Ang alam ko lang gawin, magluto, maglinis ng bahay, maglaba. Yung talaga mga responsibilities ko yan. Pero hindi ko po ginampanan yung magiging full-time na mother at wife kay Brother Noel. Tumagal pa rin ng 6 years until na ipinakita talaga sa akin ng Panginoon yung dapat kong gampanan bilang isang asawang babae at anak, ina ng may 2 anak. At nakita ko doon yung pagpapala ng Panginoon. Sabi ko, sa isang ordinaryong enlisted man, nakapagpatayo ng bahay, hindi lang, marami pa kaming bonus. Maraming bonus na binigay sa amin ng Panginoon nung nag-submit ako doon sa gusto ng asawa ko sa akin. Ayaw ko, pero ang susuwayin ko, Panginoon eh.
nagkaroon ako ng doubt, nagkaroon ako ng fear. Paano? Marami akong paano kung ganito, mga ilangan. Kumbaga, nung dalaga ako, may sarili akong sweldo, kaya kong i-provide yung mga gusto ko, yung mga wants ko nga, nagagawa ko. Tapos biglang mawawala, yun lang necessity yung ibibigay sa amin. Talagang malaking ikot sa buhay ko yun noon. Amen. Amen. Pero yun nga, yung sinabi ni Pastor noon nung January na first Sunday natin, alisin natin yung fear. It Amen. will only paralyze our situation. Kaya i-put down natin lagi sa anumang gagawin natin. Lagi nating kasamahin ng Panginoon. Ano man yung paplanuhin natin, ano man yung gagawin natin, saan man tayo pupunta. At maging bilang isang ina, yun yung lagi kong gabay na panalita sa mga anak ko bago kayo umalis ng bahay, ano man plano ninyo, mananalangin lagi kayo. Mananalangin, sasabihin nyo sa amin yung plano nyo upang kasama kami na mananalangin para sa inyo. At sa isang aspect din, bilang pamilya kami, lagi kaming kumukonsulta sa ating mahal na pastor in everything na aming paplanuhin, na aming gustong gawin, maging patutunguhan namin, lagi yung nakasubmit sa binibigyan namin ng malaking halaga yung authority ng ating pastor sa aming pamilya. Kasi siya yung nananalangin sa atin. Right. Amen. Siya yung ibinigay na niwala kami, malaking paniniwala namin na siya yung ibinigay ng Panginoon sa aming pamilya na maggagabay sa amin in everything. Kaya nagpapasalamat ako at meron tayong mahal na pastor. Meron tayong pastor na nagmamahal sa atin. Amen. Sabi ko nga bagay sa kanya yung doktor Yung itaterm yung doktor, si Ma'am Eugene, alam ko yan Pag tinawag ka sa ospital, lalo na pag emergency, ma'am, naniniwala ako na talagang pupuntahan ninyo kasi responsibility ninyo yan. Kaya si Dr. Hill ng aming pamilya, nagpapasalamat ako Amen. dahil every time, kahit anong oras at pupunta kami sa kanya, hihingi ng gabay, hihingi ng panalangin, andyan siya lagi. Kaya, Amen. iyon po yung sinasabi ko sa inyo, sa pagsisimula natin, lagi natin i-recognize natin yung presence ng Panginoon sa ating buhay. Amen, amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Alam niyo po, napakaganda po ng tinatalakay ni Ma'am Cynthia. May nabanggit nga po dito si Pastor po, dito po. Sabi po ni Pastor, magandang hapon po. At kasama po natin ating mahal na pastor. Amen. Amen po. Sabi po dito ng ating mahal na pastor, set the game plan to the highest level of godly living. Tama po yun. Magsiset ka na lang din ng game plan to the highest na talaga. 'Di ba? Wag mo nang tipirin ng Panginoon. 'Di ba? Kasi ang Diyos naman hindi mo kayang tipirin ng Panginoon. At he can do more. He can do more. Just trust God. Amen. Kaya nakaraan yung preaching ni Pastor, by the way, kanina po, habang nagsasampay ako, kasi pag Sunday morning, ma'am, wala ako sa wala ako sa, sa auditorium, nandito po ako sa junior church. Siyempre, ako po yung nagtuturo din po dito, kasama ko po si Brother Ivan. Kanina, habang nagsasampay ako, pinakinggan ko po yung mensahe. Ganun po kasi yung routine ko pag naglalaban ng Monday, pinakikinggan ko yung mensahe ng ating mahal na pastor sa umaga. At kanina, tinatalakay niyo yung 10 spies and then the 2 spies na nagbigay ng magandang report and the evil report naman yung 10. Parehas naman sila na nakita. Di ba? At sabi nga ng ating mahal na pastor, totoo naman yung nakita nila Pero ang matindi nito, mas nagpa-apekto sila sa nakita nila kaysa sa narinig nila sa Panginoon. Once you set a goal, lalong alam mo kasama mo dyan ang Panginoon, okay, marami kang makikita. In reaching your goal, marami kang makikita, maraming harang dyan. Natatakutin ka. Sabi nga ni Pastor, pag nandyan na yung unbelief, it breeds fear. At pag nandun na yung takot, mapaparalyze ka na. Anong magagawa ng isang taong paralisado? Wala. May goal ka, pero paralyzed ka, walang accomplishment. Kaya make it sure na yamang ang goal mo sa pamilya mo, alam mong kasama mo dyan ang Panginoon, balik ka lang sa pinangako ng Panginoon. Amen. Kasi may mga yung anak ko, ito na, hindi na maganda yung Huwag kang magpapadala sa anak mo. 'Di ba? Huwag kang magpapadala sa mga problema. Huwag kang magpapadala, ito na, bayaran na naman ng bahay, ganito, parang wala na, yung goal ko parang hindi na. Huwag kang magpapadala sa mga nakikita mo. Magpadala ka sa kinumit mo sa Panginoon at pinangako sa iyo ng Panginoon. At sa sigurado yun sabi nga ni Pastor, hindi pinalabas yung mga Israelites sa land of bondage. Okay? Para magpaikot-ikot lang sa wilderness. That's not the purpose of God.
kung bakit sila dineliver from the land of bondage. May purpose. Pinalabas sila kasi may panibago silang papasukin. Di ba po? Di ba? At ano po yun? Yung promised land. Amen? Na kung saan nakakalungkot man, may mga taong pinangakuan ng Panginoon, pero hindi sila nakarating doon because of unbelief na nag-produce ng fear na naging dahilan para maparalyze po sila. But praise the Lord, may mga nakapasok. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, totoo, lahat tayo, sabi ng ating mahal pastor nga sa preaching niya nung Sunday morning, lahat tayo may pangako ang Diyos sa atin. Walang sino mang persona sa ibabaw ng lupang ito na hindi pinangakuan ng Panginoon. May pangako sa atin ng Panginoon. Sa mga nanay, sa inyo po mga nanay, may pangako sa inyo ang Panginoon. At maaring ayon sa iyo na rin pagkakilala sa Panginoon at pangako ng Panginoon sa inyo, doon na rin kayo gumawa ng decision. Panginoon, yamang may pangako kang ganito, itong goal ko. Kasamahin niyo ako dito. Di ba? Ganun po eh. Minsan, ang basehan ng pangako natin, lalo na nakakapahalig tayo ng salita ng Diyos, hindi na yung katulad ng dati mga pangarap natin sa buhay na gusto ko maging milyonaryo ang pamilya ko. Hindi na ganun eh. Ang goal na natin, yung anak ko lumaki na talagang magiging blessing balang araw sa church. Di ba? Yun na ang pangako eh. Hindi na, yes, magkakapera, pero yung pera gagamitin sa gawain ng Panginoon. Gusto ko may anak ako lalaki na may respeto sa pastor. May ganito akong anak na kung saan may pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Hindi mamaliitin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Ganyan na yung goal eh, nagbago na eh. By the grace of God. Kung yan yung goal mo, tapos medyo nakikita mo sa anak mo, teka lang, iba yung ugali, parang ganito. Huwag ka magpadala dyan. Foolishness is bound in the heart of a child. Nandyan na yan. Pero tandaan mo, may kinumit ka sa Panginoon at may pangako ang Panginoon. Amen. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, just acknowledge God. And He shall what? There is an assurance of direction, right directions once you acknowledge God. Amen. In all aspect of your life. Kaya ako, imagine, may nagpapakita dyan, pero balik ka lang sa narinig mo sa Panginoon. Balik ka lang sa narinig mo sa Panginoon kasi sa narinig mo sa Panginoon, doon ka gumawa ng goal mo, ng decision mo. Balik ka lang doon. Huwag ka magpapadala sa nakikita mo ngayon sa anak mo. Huwag ka magpapadala sa maaring problema nyo financially. Huwag ka magpapadala sa maaring problema nyo physically. Huwag ka magpapadala sa mga yan. Magpadala ka o magpa-apekto ka sa pinangako ng Diyos sa iyo. Amen. Alam niyo po, kanina habang nagsasampay ako, napapa-amen ako eh. Kasi nagpupuntahan din yung mga nag-aayos ng aircon nata yun. Ay, baka akala nila, may problema at atong taon. Okay, pero ang ganda po ng mensahe. Ang ganda po ng mensahe. Ako, natutuwa ako na mapakinggan yung mga mensahe kasi minsan nakakibalita lang ako pagkatapos ng service ng umaga. Siyempre, ako po dito yung nagtuturo. Pagpunta ko doon, ang ganda ng mensahe ni Pastor. Tapos kahapon, meron po tayong, by the grace of God, na walk-in po walk-in po na mag-anak po ni Ma'am Lubaton, na sabi nila sa akin, mag-asawa po sila, nag-e-bike lang po sila papunta dito, galing Hagonoy. Sabi nila, Ma'am, kamusta naman po sir? Kamusta naman po yung mensahe? Nabuhay ulit kami. Yun ang nabuhay at grabe yung iyak nilang dalawang mag-asawa. At gustong-gusto nilang bumalik. Para sigurado na kinuha ko pares yung number nila. At ano nyo po ang sabi nila? Brad, bisitahin mo kami. Amen. Ay, could you imagine? Bakit? Ano naging dahilan? May napakinggan silang mensahe na meron palang pag-asa. Maaring yung taong yun, yung si Sarah Rizal, at saka yung kanyang asawa po, si Tatay Rizal at ang kanyang asawa, maaring may dati din silang commitment sa Panginoon. May goals sila, pero nawalan sila ng pag-asa. Maaring na-sidetrack sila sa mga nakita nila. Pero dahil sa mensaheng yon, na huwag ka magpapadala sa nakikita mo. Walk by faith and not by sight. Amen. Huwag ka magpapadala. Maaring yun naging dahilan. Kaya sinabi nilang, nabuhay ulit kami. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila yun. Pero ayon sa aking pagkaunawa, maaring nanghina sila spiritually. Namatay sila spiritually, sabihin na natin, na-paralyze sila, wala na silang nagawa. Parang ano na lang, Christian sila pero wala. Pero nakarating sila sa church, nakapakinig na mensahe ng Sunday morning at ang sabi nila, nabuhay muli kami. Amen. Amen. Hindi ko alam kung dating baptist yun, ma'am, o ano pa man, pero nabuhay ulit by the grace of God. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong simbahan na ganyan. Kaya mga kapatid, tayo yung nagsiset ng goal at pagpasalamat tayo, may katulong tayo to reach our goal. Yung simbahan natin, yung pastor natin, yung mga mensahe na papakinggan po natin. At balik lang tayo sa pinangako ng Diyos po sa atin. Ma'am Marnelly. Yes, sir. Basahin ko yung sabi ni Pastor Hill. Sabi niya, kung pinagpala ka noong nakaraang taon,
taasan mo ang iyong plano ngayon upang tumaas din ang pagpapala ng Amen, Diyos amen, ngayon. amen. Wow, amen. Alam mo, parang feeling ko, ako yung kinakausap ni Pastor. Isa-isa tayo. Ano po yung para po sa akin for this new year, this is it, the preaching since nung end of the year and then a new year, dahil sunod-sunod yung mga preaching natin po sa buong linggo, ay talagang nangusap yun sa akin. Kasi po, sabi nga mo kanina, Sir RG, na yung iba, hindi mo na iniisip, nag-iba na yung mga goal mo. What you will work para makapagbigay ka. So, for the longest time kasi, masyado akong nag-relax sa negosyo ko. Alam nyo na meron akong business, home-based business, pero hindi ko talaga siya ginawa na very seriously, na talagang todo trabaho na. Alam ko na meron pa akong pwedeng gawin para makapagbigay ng mas marami pa na. Kumbaga, marami kaming usapan ng Diyos na alam ko hindi ko siya nagawa last year and Amen, even on the amen. last few years pa. So this year, yun po yung aking commitment sa Panginoon. And thank you for this, Pastor. Yan talaga yung iniisip ko na talagang nangusap siya for me. And even kayo po na nanonood ngayon, if you have commitment sa Panginoon before na sa tingin nyo, hindi nyo na-honor, it's not too late to honor it this year. Amen. Na let us see the hands of God. I like what Pastor said before, sabi niya, this year, bakit hindi ka mag-goal ng sa tingin mo imposible? Go for what is impossible. Amen. And then see how God will work through that impossibility. Kasi 'di ba alam mo pagka imposible yung ginol mo, sir, alam mo na hindi talaga ikaw Wow, yun. amen, amen. It is only by the grace and the hands of God na pwedeng mangyari yung imposible na yon. So, thank you po. Thank you, TBL and the Baptist Lunch, the Baptist Church, kasi this is going to be an amazing year for everybody. Kaya wag na wag kayong bibitiw this year po. Sama-sama tayong lahat na iangat ang ating mga goals para makita natin ang kamay ng Diyos kung paano Wow, pa niya tayo amen, amen, pagpapalain amen. ngayong taon na to. Ayan. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Napakaganda po. Basahin ko nga ulit, Ma'am. Bihira agad daw. Kung pinagpala ka noong nakaraang taon, taasan mo ang iyong plano ngayon upang tumaas din ang pagpapala ng Diyos ngayon. Yun eh. Kumbaga, yung nangyari nakaraan, gawin mong motivating factor yun. Ay, teka lang, may mas matindi pang gagawin ng Panginoon. Kung ginawa niya nga ito last year, taasan ko. Kasi tama yung sabi ni Ma'am Marnelly, pag nagplano ka lang, base lamang sa iyo bilang isang tao, wala na. Ma-reach mo man yan, hindi mo makikita ang kamay ng Diyos. Kasi kaya mo yan eh. Yung mag-goal ka ng, alam mo, sa iyong sarili, imposible, pero alam mo, with God, nothing is impossible. Di ba po? Ay, could you imagine? Maganda yung mga kapatid. Kumbaga sa business, alam niyo, pastor, hindi lang siya nagtuturo. Maging business, kaya niya magturo eh. Nako niyo po. At ano niyo po, kung sa business, sabi nga ni pastor, lagi ko naririnig sa kanya, huwag kang matakot. Mag-start. Di ba? Pag natakot ka, wala ka na magagawa talaga. Huwag kang matakot. Di ba? Sa kolokyal lang pananalita sa labas, makipagsapalaran ka sa atin kasi hindi sapalaran tawag doon eh. Ipoprove natin ng Diyos eh. Di ba po? Kung mas, halimbawa, namuhunan ka na mas malaki, mas tutubo ka na mas malaki. Kung mamumunan ka, gusto mo, baka maubos yung pera ko, 10 piso lang. Anong tutubo mo dyan? Kung gusto mo, mga kapatid, na malaki ang kita, ang taas-taas ng goal mo, pero ang liit ng plano mo, hindi pwedeng ganon. Kung mayroon kang goal na mataas, mga kapatid, gaya na sinasabi ng Ate Mala Pastor, taasan mo yung goal mo, may goal ka na mataas, mga kapatid, ay talagang maging all out ka sa Panginoon. Amen. Huwag mong tipirin, goal mo, ano bang goal mo na magiging sales? Goal mo, mga 100,000. Ang puhunan mo, 10 piso. Huwag ka matakot, huwag ka matakot. Kasama mo ang Diyos. Sa'yo, maaaring kung ikaw lang, tama na yung 10 piso. Tama na yung ganito. Pero pag kinasama mo ang Panginoon, sige, sa Panginoon naman yan. Ito, ibibigay ko. Ay matindi ang tubo niyan. Amen. Saka naalala ko Opo. last year, sir, sinabi ni Pastor, bakit hindi ka mag-goal ng magkano ibibigay mo sa Panginoon? Amen. Naalala niyo yun? Amen. Huwag kang matakot. Sabihin mo, Lord, kung gusto mo na ito yung ibibigay ko, edi, Lord, bigyan mo ako ng pamaraanan kung paano ko ito maibigay sa Amen. Diba? Kumbaga, ang pinakapunto po ni Ma'am Marnelly doon, kung para sa iyo to, tutulungan mo ako. Oo, Lord. Para naman to sa'yo, Lord, di ba? Opo. Natrapahuin ko lang siya. Parang promise land, di ba? Ang Opo. sarap isipin nun, di ba? Sinabi ng Panginoon,
imaginein mo kung yung promised land mangyari ngayon, di ba? Oh, ayan sa'yo, Brother RG, Ma'am Cynthia, ito sa'yo yan. Isang milyon. O, di ba? Ay, akin talaga to, Lord. Oo, totoo yan. Tapos masilip mo pa, andun na yung 1 milyon. Andun na yung check-in, nakapangalan sa'yo. Tapos, ay, marami palang Lord, may mga discouragement dito, may mga discouragement. So, kailangan nating balikan yung paalala ni Amen. Pastor that what God said is all that matters in your battle. Amen. Ano yung Amen po. sinabi ng Panginoon, yun lang ang magmamatter. Wala nang iba. So, Amen. when the Lord says He will bless you, He will bless you. Amen. And yung ano yun, yung colloquial ngayon na usong-uso sa mga bata, manifesting. Kung ano itong manifest? Hindi ko po alam yan, ma'am. Naririnig ko siya lagi. Anong manifest? Yung ano yun, yung inaano mo, mangyari. Okay, manifesting pala. Yung mga sinasabi nila. Anong manifesting yan? By faith, parang ginaganon mo siya na yung binigyan nila ng ibang term, but actually it's about faith. Amen. Na pagka you prove the Lord with the way you believe God, how He will bless you and He will perform. Basta magtrabaho ka. Amen. Kasi Amen. hindi naman pwedeng nakaupo ka lang tapos manifesting ka ng manifesting dyan, iniisip mo na, ay, mangyayari to, Lord, tapos wala kang ginagawa, di ba? Amen. Katulad ng mga spies, meron silang, maniwala na nga lang sila, hindi pa sila naniwala, di ba? So sana tayo, maniwala tayo na ibibless tayo ng Panginoon. Amen. Huwag tayong matakot ngayong 2026. Amen. At alam niyo, maganda na sinusubukan natin ang Panginoon. May nade-develop sa atin. Yan ang mahalaga, improving ang buhay ng isang Kristiyano na laging sinusubukan ng Panginoon. Ay, ginawa ng Panginoon to. Ay, gagawin din ng Panginoon to. Diba? Big faith creates big plan and big result. Yeah. Alam niyo po, buti na dito si Kabang-kaba Pastor. ako. Buti po na dito si Pastor. At least, hindi na tayo mahirapan A big faith creates big plan and big results. Ibig sabihin po, talagang kung gusto mo mataas ang results, taas mo pananampalataya mo na magdudulot ng tamang, na mataas na plano. Okay? Yung mataas na pananampalataya, magpo-produce ng mataas na plano, at ang mataas na plano, magpo-produce ng mataas na resulta. Di improving ang buhay Kristiyano. Amen. Sabi ni Pastor nga sa preaching niya last Sunday morning, totoo naman yung nakita. But yung nakita nila, that's not the final. Ang final pa rin, yung sinabi ng Panginoon. Sa paumpisa pa lang, before parang sila umalis, before pa naman ang pinuntahan, may pangako na Diyos. Di ba? That they are able to possess the land. Yun, may pangako na po ng Panginoon yun eh. Pero sigurado na yun eh. Bakit ba nagkikilip ang tao sa hindi sigurado? Alam niyo, sa totoo lang, apektado pa rin tayo ng nakikita natin. Kaya ang pinakamaganda, i-goal natin for this year, 2026, na magpa-apekto talaga tayo sa anumang sinabi ng Panginoon. Kung ano sinabi ng Panginoon, that settles all, mga kapatid. Kung ano sinabi ng Panginoon. Kaya, yun po mga kapatid, basahin niyo po yung mga comment dyan ng ating pong mahal na pastor. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga na nade-develop, ang kagandahan dyan, nakikita mo, parang nagkakaroon ka ng resulta. Ang pinakamatindi dyan, lalo kang na-excite sa Panginoon. Di ba po? Lalo kang na-excite. Di ba? Alam niyo po, yung nangyari sa ating church, yung building sa Ramos Tarlac, nakikita mo, kung paumpisa lang, di ba? Kung nakita lang na yung paumpisa pa lang mga kapatid, nang hina na yung pastor natin, nakita niya na may ganito, may pagkakataon na bumababa ang offering, may pagkakataon ganito. Baka tanggalin na ni pastor sa isip niya, tigilan muna natin yan. Pero papansin niyo ba? Magbumaba man ang offering, pero tuloy ang gawain po doon. Napansin niyo po yun? Ibig sabihin, hindi naging dahilan. Ano man yung mga mga trials, circumstances, na bubuyoy ako doon eh. Di ba? Nakita niyo po ngayon, yung building po natin doon. By the grace of God, fully furnished na po yung sa dulo. Yung court natin, mga kapatid, may 2 aircon na sa magkabilaan, yung 3rd floor. Could you imagine? And then sa riverside, makikita nyo po mga kapatid, by the grace of God, nagagamit ngayon yung ranch para makapag-produce ng mga kalalakihan, mga kababaihan na maglilingkod at masayang maglilingkod sa Panginoon. Bakit? May isang persona na naniwala sa pangako ng Diyos. Amen. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po. Okay po, Ma'am Cynthia, may sasabihin po kay Ma'am. May gusto lang akong i-share. Napakaliit na panalangin ni Brother Noel. At natawa ako habang siya ay nananalangin morning pagising namin. Kasi nung for ilang gabi na kami, kahit anong isara namin nung bintana, may pumapasok na daga. Ganyan ka. Sabi ko, nakaka-disturbo.
Oo, hindi naman siya nang gugulo, pero walang kinakain pagkain. Pero yung, may makita kang dagang pag ganun-ganun, aakit doon sa bintana. Sabi ko, Noel, gawan mo to ng paraan, saan ganyan. Aba, nung nananalangin kami, sinama niya sa panalangin, pero natawa ako nung habang nananalangin siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po kami na yung daga dito sa loob ay mawala. Natawa talaga ako. Sabi ko, ano ba naman, pati daga habang nananalangin kami. Pero kinabukasan, pambila, gabi lang kagabi lang, umaga pinanalangin, nung sabay kami nanalangin, pagising. Tapos gabi, shinare ko kay Trisha. Trisha, alam mo ba, yung dagang yan, pinapanalangin ni Papa mo. Kaninang umaga, may inilagay siyang trap. Nahuli ang daga. Kung ilang gabi na namin nilalagyan. Talagang sabi ni Noel, wala po. Sabi ni Noel, wala po kaming kayang gawin dito sa dagang ito na nag-memorize siya sa amin. Nahuli kanina. Tapos si Trisha, tuwa, binalita sa akin, nauna siyang gumising kasi maaga siyang papasok. Mama, answered prayer si Papa. Ano yun? Yung daga, Mama, nandun sa Alam ko na aula. yung technique. Alam ko na yung technique. Sabi ko, grabe manalangin tong taon to. Tapos nung Sunday evening na yung may area meeting, talagang in-announce niya sa buong grupo na, West Bank ha, yung mga hindi naka-attend ng meeting natin nung gabi, magkakaroon tayo. Nasabi niya na to kay Pastor, kaya pwede ko na rin sabihin dito publicly, na may goal tayo na magkaroon ng sariling building na matutuluyan ang West Bank. O, di ba? Sabi ko, nagulat na naman ako sa kanya ng Sunday. Sabi ko, grabe, magkakaroon ng sariling building yung West Bank. West Bank Building. West Bank Building. Sabi niya. Sa Ramos? Sabi niya, oo. Sabi niya, Amen. mayaman ng Panginoon natin, mayaman ng West Bank. Magkakaroon tayo ng sariling building Pwede natin bang mangupahan doon, ma'am? Pwede. May 10% discount ka kasi Amen. picture ka naman. Kaya sabi ko talaga, iba talaga yung nagagawa kamay. Kahit sa yung pananampalataya natin, pero yung maliit, sa daga lang, ipinanalangin niya. Kinabukasan, sinagot ng Panginoon. How much more yung building na ipapanalangin ng buong West Bank. Amen. Kaya humanda ang mga taga West Bank sa panibagong mataas na hamon para sa atin. O, di ba? Amen, Ang amen. pagpapala ng Panginoon. Kaya yun yung pinapasalamat ko rin na binigyan ako ng asawa na ganoon. Kahit kung minsan yung magkakasakit ako, iinom agad ako ng gamot. Sabi niya, ipanalangin mo muna yan bago ka pumunta sa doktor. Ganon siya. Ganon talaga siya. Amen. Wow. Oo, Amen. Amen, bagamat sir. minsan sabi ko, ba't ayaw niya akong dalhin sa doktor? Ayaw niya yatang gumastos. Pero hindi, nakikita ko talaga. Siguro, By faith. oo, yung pananampalataya niya at yun yung nakikita ko sa kanya na dapat huwara naming mag-iina para sa kanya. Amen. Amen. Amen po. Thank you, Ma'am Cynthia. Meron pong mga... Sinabi si Pastor. Sinabi po si Pastor dito, Ma'am Marnelli. Pwedeng pakibasa po, Ma'am. Nasa promised land na tayo, pero nagdududa pa rin tayo sa pagpapala ng Diyos. Alright. Amen. Huwag nang magduda sa pagpapala kung nasa lugar ka na ng pagpapala. Amen. 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 Yun na yun. Hindi, yun na po Yun yun. na po yun. It is harvest What? time talaga. Opo, no? kasama na Huwag po yun, nang ma'am. magduda sa pagpapala. Opo. Yes. Kumbaga lagi Nasa sinasabi ni lugar Pastor ka na dati ng dito, ma'am, pagpapala. nasa ano ka na, nasa bakery ka, natatakot ka pa ba magutom sa tinapay? Oo nga. Left and right, andun yung Opo, tinapay. nandun na. Totoo po yan, mga kapatid. Nandun na tayo sa lugar ng pagpapala, pero natatakot pa rin po tayo. Tama. Okay, kaya mga kapatid, sa totoo lang, at pinaka talaga problema yung nakikita natin. Okay? Kaya salamat sa Panginoon that we are all blessed. Ayun, nasa tamang simbahan na tayo. Amen. We're all blessed, mga kapatid, na meron tayong tamang simbahan. We have the right pastor, 'di ba? Na naandyan kung gusto mo magpa-counsel. Yung iba hindi na umaabot sa pagpapa-counsel pag pag nag-preach si pastor. Counseling time na po 'yan, mga kapatid. Kaya could you imagine, mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot. Mayroon na tayong tamang simbahan. Meron tayong tamang pastor, meron tayong tamang crowd, mga kapatid. Okay, higit sa lahat, meron tayong tamang Diyos. Ngayon pa ba tayo matatakot? At sa mga kapatiran na medyo bago sa ating simbahan, kung makikita nyo ang ating mahal na pastor, kung paano siya strongly na nag-declare ng salita ng Amen. Panginoon, talagang andyan yung kanyang buong lakas at buong boses, nawawala na nga ng boses. Pero alam nyo ba, pag nilapitan ninyo si Pastor, grabe yung heart niya, very soft para bigyan tayo ng tamang instruction, tamang
gagawin natin doon Amen. sa ating ilalapit sa Kanya. Huwag kayong matakot na lumapit sa ating mahal na pastor dahil nandoon sa Kanya siya ang binigay Amen. ng Panginoon sa atin na maggagabay sa atin. Amen. Amen. Meron na naman pong minessage si Pastor. Ma'am Marnelly, pakibasa po. Your presence in the promised land is a proof of victory. Wow, and amen. defeat of the enemy. Amen. Amen. Could you imagine yung kinakatakutan mo? Okay, the best po yung mga kapatid. Could you imagine, hindi lang ikaw nanalo. Natalo pa yung enemy mo. Ay, mga kapatid. At by the way, hindi natin enemy yung mga kapatiran. Pero yung enemy mo, maaaring yan yung fear mo. 'Di ba? Yung enemy mo, yan yung mga negative sides ng buhay mo, mga kapatid. Pero pag napaglampasan mo yan, dahil sa nag-clip ka sa, napagtagumpayan mo yan, dahil sa nag-clip ka sa pangako ng Panginoon, at dahil sa nag-clip ka sa pangako ng Diyos, hindi ka nagpadala sa iyong mga nakikita, at dahil hindi ka nagpadala sa iyong mga nakikita, mga kapatid, hindi ka na-paralyze, at dahil sa hindi ka na-paralyze, by the grace of God, you are already victorious. And because of that, mga kapatid, ngayon taon na ito, lalo ka pang mangarap na mataas, ngayon ka pa mag-goal ng mas mataas pa kasi nakita mo na talaga ang kadakilaan ng Panginoon sa iyong buhay. You personally experience it at this year, 2026, mga kapatid, mas taasan mo pa. Amen? We're still in the promised land. We're still in the promised land, mga kapatid, na kung saan ay apaw-apaw ang blessing at ang blessing hindi nanggagaling primarily sa mga tao nakapaligid sa atin, kundi galing sa Panginoon. Amen? At salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda ng pagpapaumpisa natin sa taong ito. Mga kapatid, ang bagong taon sa ating pamilya. Ang bagong taon sa ating pamilya, ang dapat ma-highlight ay kung ano ang sinabi ng Panginoon. Yun. Sa mga kapatid, ano man ang goal natin? Mga kapatid, for you to reach your goal for your family, goal for yourself, goal for your, lahat ng goal mo, mga kapatid, ang balikan mo lang yung pinangako ng Diyos. Sa iyong dadaanan in reaching your goal, may mga madadaanan ka, may mga makikita ka, may mga magpapapap bigla dyan, pero tandaan mo, nandyan yan para i-distract ka lang. Nandyan yan para maiba ka lang ng race. Nandyan yan para maiba lang yung landasin mo. Pero mga kapatid, tandaan mo, that's not the final. Maring totoo nakikita mo, but that's not the final. The final is God's instruction. Kung anong sinabi ng Panginoon, anong in-instruct ng Panginoon, ano ang pinangako ng Panginoon, yan pa rin ang final. And we must cleave to it. Amen? At I hope and I do believe, mga kapatid, na yung mga tinuro sa atin natin, mahal pastor, yung mga natutunan natin, mga kapatid, ay naging malaking bagay upang harapin natin ang taong ito, mga kapatid, na may lakas tayo ng loob. Hindi yabang, kundi lakas ng loob. Dahil alam natin, nakasama natin ang Panginoon natin. At alam natin na naandyan ang pangako ng Panginoon natin. Amen. At Ma'am Cynthia, may gusto pa po kayo sabihin, ma'am? Opo, final is, nakita ko nung Psalms 34, chapter 34, verse 8, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the Amen. man that trusted in Him. Amen. Napakahalaga yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Alisin natin yung fear kasi ito nga yung magpaparalyze sa atin. And what God says, that will determine your destination and not on what you see. Marami tayong bagay na nakikita at minsan yun yung nakikita natin, akala natin andoon yung blessing pero ito yung maghihinder sa atin para Right, magbigay tayo ng total na pagbibigay natin ng ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. At napakahalaga rin na malaman natin itong mga sinabi ni Pastor, what God says is more important than what you see. What God said is all you need in this Amen. present time. At sa battle natin, ito lang yung in your battle, what you see is only temporary. Kaya lean on what is permanent at ito ay nasa kamay ng Panginoon. Amen. Amen. Totoo yan, mga kapatid. Ang ganda ng talata po ni Ma'am Cynthia na shinare sa atin. And in connection to that, mga kapatid, yung Proverbs 3:5, mga kapatid, sulit na yan eh. Trust in the Lord. Pag sabing trust in the Lord, hindi mo nakikita ang Diyos, kailangan mo pananampalataya dyan. Okay? With all thine heart. Huwag kang magtitira sa'yo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Okay? And lean not unto thine own understanding. Ang talata, tinatanggal, ini-encourage tayo, tanggalin natin yung tiwala natin sa ating sarili. Kasi pag sa ating sarili, more on sa nakikita tayo eh.
Di ba po? Pero pag sa Diyos ka nagtiwala, ayan na, dyan napapasok ang faith. And faith produce trust. At pag may tiwala ka na kapatid, could you imagine? Wala kang kakatakutan. Kasama mo ang Panginoon eh. Could you imagine? At ano sabi ng Biblia? In all thy ways, acknowledge Him. Acknowledge Him and He shall what? Direct thy paths. May goal ka? Gusto mo ma-direct ang paths mo sa taong 2026? Gusto mo ma-reach ang goal mo? Magtiwala ka sa Diyos. Okay? At tanggalin mo yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi ang tao, ito lang, kung ano lang nakita, ang tao kaya in-encourage po tayo na tanggalin yung tiwala natin sa ating sarili. Kasi ang tao, mas gumagawa ng desisyon base sa kanya nakikita. Tama po ba? Yan, hanggang doon lang tayo. Kung pag ang tao, halimbawa, limited ang tao, hanggang dito lang tayo. Pag may nang away sa'yo, ang response natin, aawayin din natin. Ayun na, yung tao lang yun. Pero nasaan ang Diyos doon? Nakanya po, wala pa yung Diyos doon. Pag ikaw ay nagka-problema, ang tao magmumukmok. Ang tao magsiself-pity. Tao lang yun. Pero pag ang Diyos nandoon, ay hindi ka magsiself-pity. Sasabihin mo, may purpose ang Panginoon sa problema. Lagi kang ganun. Could you imagine, kung tayo sa taong ito ay mas i-highlight natin ang Panginoon, mas magtitiwala tayo sa Panginoon, talagang ma-accomplish natin by the grace of God ang goal po natin for this year 2026, yung sinasabi ng ating mahal na pastor na mataas na goal. Bakit natin kayang, anong mga rason, sir, bakit kaya natin ma-reach yung mataas na goal? Kasi mataas ang Diyos natin. Amen. And my final Amen. word si Okay. Pastor Hill. God's word is the final authority Amen. of our Amen. life. Amen. Amen. Totoo yun. Yung hindi nakikita natin, that's not the final authority. Ang narinig natin mula sa Diyos, that's the final authority. Amen. Kaya, Pastor, maraming salamat po. At gusto pa man natin, mga kapatid, magpatuloy, we have just a limited time. At 1:32 na po. Nako, mga kapatid, alam ko na maganda pong usapin po natin. At maganda po yung usapin natin, pero kailangan na talaga natin putulin sa mga oras po na ito. Okay, muli po, maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagtangkilig sa ating programa. At sa ating po mahal na pastor, maraming salamat po pastor sa inyo pong presensya at sa inyo pong mga i-share po sa amin sa hapong ito na naging blessing. Hindi lamang po sa mga tagapanood, maging po sa amin na nandito po ay naging malaking blessing po yan. Okay, at let's hear from Mama Nelly, huling pagpapaalam o anything na gusto niya pong sabihin, pananalita, at ganoon din po kay Ma'am Cynthia, mamaya po. Bago po ako magpaalam, gusto ko lang pong batiin yung cousin ko na nood, si Saizay at si Tita Ursi, taga Davao. Hello, mayong hapon kaninyong tanan din ha. And thank you so much for watching with us. Pastor Hill, maraming salamat po. Amen, amen. Tinake note po namin lahat ng sinabi nyo. Thank you so much. Sana po natuto kayo katulad namin na natuto on the first Tuesday of January. Wow, amen. Salamat na sinamahan niyo po kami dito sa The Baptist Lunch. We are entering our 5th year this Wow, year. amen, Opo. amen. Ang bilis ng panahon. Malapit na kami mag-5th year sa May. So, maraming salamat po talaga. So, kung 35th year ng The Baptist Church, 5th year ng The Baptist Lunch Amen. Mothers Edition naman in a few months' time. Thank you so much po. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong matakot dahil meron tayong Panginoon na nang imposible. Amen. Lahat ay Amen. posible Amen. sa Kanya kung ito'y naaayon sa plano niya sa ating mga buhay. So matuto tayong pakinggan kung ano yung sinabi niya sa atin at sundin. Huwag na nating isipin yung consequence kung ano man, Lord, anong mangyayari kung susunod ako sa iyo? Ang Diyos na bahala dyan. Sunod na Basta lang. sumunod na lang tayo, siya na ang bahala. And we will be hearing your testimonies at the end of the year na sasabihin niyo sa amin, merong miracles na ginawa ang Diyos sa atin. Amen, ngayong wow, taon ito. amen. Happy New Year! Amen, amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Nakapagsalita na rin pala si Ma'am kanina. At by the way, mga kapatid, muli po maraming salamat. At tayo sila po ipaalala, this coming Sunday, ang unang celebration ng ating 35th anniversary. At bagamat ang host po ay ang West Corner, mga kapatid, but let's all be a part ng atin pong anniversary this coming Sunday. Meron pong goal na 370, I think, ang West Corner. Please do pray for them
na ma-reach po nila ang kanilang goal, and let's all be a part, mga kapatid. Mag-invite din po tayo, hindi porkit hindi po tayo naka-assign, hindi na tayo mag-invite. Ay, wag kang sumama ngayon. Sa ano na lang. Sa third week na lang nang. Pero, Wag yun ganun, yung ah. advantage ng una eh. Wag ganun po, wag pong ganun, please lang, okay, iisa tayong church, inati-hati lang po natin yan, kasi ang goal ng ating Malapaso, wala na mga tao sa kalsada masyado, na hindi na sila nakakapakinig, para talagang utilize natin yung tao, makapakinig talaga lahat, okay, kaya inati-hati natin yan, mga kapatid, ay para at least, ay isang buwan, mga kapatid, isang buwan ay celebrate natin ang anibersaryo ng ating simbahan. 35th, ang tagal na, matanda pa po sa akin ng simbahan. Opo, 32 pa lang po ako ngayon, mukha lang talagang 36. 32 na po at ako'y nagpapasalamat. Kalahati ni Pastor yung edad ko po eh. 64 si Pastor po. Ako po ay 32. Kalahati talaga po. Tapos yung simbahan po ay 35. Kaya ako'y nagpapasalamat. Dito na po ako nagpamilya. Lahat dito na po by the grace of God. At nagkakamali pero salamat na may Diyos na patuloy na nagko-correct. Amen. Opo. At I hope na yan po ay naging malaking blessing, mga kapatid. Para sa mga goals natin, huwag tayong matakot na harapin. Amen. Gusto ko pa rin po palang magpasalamat habang andito publicly sa mahal nating pastor na binigyan kami ng opportunity, Amen, ng amen. privilege na maging kabahagi ng programang ito. Amen. Personally po kami lumalago. Personally, meron na rin po kaming isineset na Wow, goal at amen. ipinapanalangin. Kaya Amen. patuloy po tayong mag-attain ng goal na to the highest level. Yan po yung sinabi ng Amen. ating mahal na pastor. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa buong taon ng 2026. Amen. God bless everyone. Amen. Muli po, thank you, church. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa programang Sariling Atin. And of course, thank you po, Pastor Hill. And see you all this coming Sunday. God bless you all po, and to God be the glory.